Walang imik na sumunod si Althea matapos natingnan ng masama si Ruby na labas ng gilagid sa sobrang saya. Iyon talagang pakay ng babae, ang mapasama sa building tower project. Althea, sana ay okay lang sa yung naging desisyon ko. Ayaw mo noon? Hindi ka gaanong mahihirapan. May tutulong sa'yo sa mga gagawin. Huwag mo nalang gawin sanang big deal. Ngumiti at tumango si Althea. Naintindihan ko naman. Sino ba naman ako para magreklamo? Newbie lang ako sa kumpanya. Sure, hindi ka nagtatampo sa akin or what? Bakit naman ako magtatampo sa'yo? Dapat pa nga'y magpasalamat ako sa mga tulong mo. Tumango lang si Kenzo sa kanya. Medyo worried pa rin. Ganun pa man, hindi na rin niya pinatagal ang pag-uusap nila dahil may kailangan pang puntahan. Tumalikod na si Althea, pero muling lumingon nang muling tawagin ni Kenzo. Althea, sa bahay na muna ba ng mama mo ikaw umuwi? I mean, napansin ko lang naman, tumango si Althea. Ayaw niya sana maglihim, pero kapag inamin niya na nagsasama sila ulit ni Renz, sa isang bubong malamang mag-iisip ng masama ang lalaki. Mabuti nang ilihim na lang niya ito. Mabilis lang naman ang 1 month. Oo solo lang kasi si mama. Nag-iwas na siya ng mata. Okay, uulitin ko kapag may problema ka, sabihin mo lang sa akin. Ang buong akala ni Althea ay papaalisin na siya ni Kenzo. Agad na umayos siya ng tayo sa susunod nitong naging katanungan sa kanya. Gusto ko nga lang palang itanong yung tungkol sa usap-usapan nila kanina, Althea. Tungkol doon? Nadaanan lang ako ni Renz tapos nag-offer na ihatid na ako dito. Total, dito rin naman ang daan ng sasakyan niya. Totoo ba? Napagkamala lang nila na sugar daddy ko raw. Pagkat na tumawa sa Althea, offended man siya, hindi niya ipinakita. Huwag mo nalang pakinggan, sanay naman ako. Kahit saan yata ako pumunta, marami ang may ayaw sa akin dahil akala nila wala akong alam at mangmang. Kung sabihin na natin sa lahat kung sino ka talaga, sira ka ba? Gusto mo kong mas ipahamak? Bakit ka naman mapapahamak? Hindi naman yung pagiging connected mo kay Renz. Ang ibig ko sabihin ay ang pagiging si Architect AL. Ikaw ha, assuming ka rin. Pabiro na siyang hinampas ni Althea. Nakalimutang nasa trabaho sila at CEO ang pinagpapalo-palo niya. Ang sama mo sa akin ha, Kenzo. Joke lang naman, sabay pa silang napahagalpak. Siya nga pala, wag mo na lang din pansinin si Ruby. Medyo insecure lang yun sa'yo. Wag din sana kayong mag-aaway. Umaasa ako na magiging tulay ang project na to para maging magkaibigan kayo. Magkaibigan? Sila ni Ruby? No way! Mainit ang ulo niya sa babae. Naghiwalay na rin silang dalawa. Nagpatuloy si Kenzo sa meeting at si Althea naman ay bumalik na ng table niya. Hindi pa malang nagiinit ang puwet niya, sa upuan ay lumapit na sa kanya si Ruby. Althea, narinig mo naman ang sinabi ni Sir kanina hindi ba? Nakahalukip-kip at matari ang dating nito kay Althea. Wala siyang planong patulan ito, pero sobrang napipika na talaga siya dito. Oo, hindi naman kasi ako bingi. Wow pinipiloso mo pa talaga ako. Galit ng tono ng babae. Itong tatandaan mo, kailangan mo sumunod sa lahat ng gusto ko dahil akong leader sa atin. Ikaw, saling pusa ka lang sa project. Okay, let's see kung anong kayang gawin ng saling pusang ito sa project. Dumagdag pa sa galit ni Ruby ang ginawang pabalang na sagot ni Althea sa kanya. Bukas may kailangan tayong puntahan, si Mr. Dominic Argente, ang isa sa pinakamahalagang investor ng project. Siguraduhin mong hindi ka a-absent o hindi kaya ay malilate. Nagalit ang ngipin na sambit nito. Oo nga pala. Paano kung malilate kung may sugar daddy kang naghahatid? Hindi pa man nakaka-react sa Althea nilayasan na siya ni Ruby. Pinanood niya itong lumayo. Kung war freak lang talaga siya, kanina niya panilagas ang buhok ng babae. Masyado na itong pabida. Sinasagad na maubos ang pasensya niya. Agad na nag-iwas ang mapanuring mga mata ng mga katrabaho nilang lihim na nakikinig sa mga sinabi ni Ruby. Sobra ng pagiging matari mo sa akin, Ruby ha. Humanda ka sa magiging bawi ko sa'yo. Just wait. Kilala na may masamang ugali si Dominic Argente. Mahirap itong kausap at kadil. Pero walang choice si Althea at Ruby kung hindi ang puntahan ito at i-meet upang i-discuss ang project at ang profit na makukuha nito dito. Kailangan nating maging maingat ang kilos sa harapan niya. Hindi pwedeng magalit siya sa atin o kahit ang mainis man lang, Althea. Kunin natin ang loob niya para naman hindi tayo mahirapan. Naglalakad na ang dalawa.
Hindi pa sila nagtatagal sa opisina, kinabukasan ay kagad na rin silang lumarga. Nalaman kasi nila na nasa isang golf course ito na malapit lang sa opisina nila kung kaya naman, sasamantalahin na nilang minsang pagkakataong iyon na ibinigay ng langit. Oras na mangyaring hindi siya pumabor sa atin. Katapusan mo na, ay minakarera mo. Gustong itanong ni Althea kung bakit parang siya lang tinutukoy nito. Gayong grupo naman sila. Hindi ako nagkulang ng mga paalala sa iyo kaya huwag mo akong sisisihin kapag napahama ka o ang grupo natin ang dahil sa katangahan mo. Hindi lang yun, pati ang project na to ay maapektuhan kapag may isa sa ating sumablay. Kaya be careful, huwag kang aanga-anga. Pinalagpas na lang ni Althea sa kabilang tenga ang mga narinig. Hindi na ito pinatulan pa. May inaabot pang papel sa Ruby kay Althea kung saan nakasad doon ang ilang details ni Dominic. Binuklat-buklat na yun ni Althea, pahapyaw na pinasadahan ng mata tungkol sa lalaki. Pamilyar sa kanyang mukha nito na nasa picture. Parang nakita niya na ito pero hindi niya matandaan kung saan nga ba yon. Ngunit sigurado dito si Althea na minsang nakita ng lalaki. Narinig ko pang babaero raw yan kaya ingat din para hindi ka mapasama sa listahan. Pero kung gusto mo naman na maging isa sa kanila, walang sino mang pumipigil sa'yo. Dagdag ni Ruby na hindi napansin ni Thea ang makahulugang ngisi. Aminado si Ruby na maganda si Althea kaya hindi imposibleng makuha ang mga atensyon ni Dominic Argente. Actually, for finalization na lang naman ng contract na ino-offer nila. Kumbaga nag-o-on ito sa project, papipirmahin na lang. Pagdating sa sasakyan, tahimik na hinalugog ni Althea sa hawak na cellphone ng katauhan ni Dominic Argente. Hindi pa siya nakontento sa mga nakalagay sa papel na ibinigay ni Ruby. Doon niya nakitang ilan sa mga achievements nito bilang famous na investors. Naalala niya kung saan niya ito nakita. Sa pamilya ng mga Salmeda niya unang narinig ang pangalan nito at kung anong ibang chismis patungkol sa katauhan ng lalaki. Madalas nilang nababanggit ang lalaki. Ano Althea, hindi ka pa bababa ng sasakyan? Nandito na tayo. Bilisan mo tang init na. Aba! Sa lalim ng mga iniisip ni Althea ay hindi niya na namalayang nandun na pala sila sa lugar. Nagkukumahog na siyang bumaba. Sabay nilang nilakad papasok ang bukana ng malawak na golf course na para lang sa mga mayayamang tao. Madalas na ang pumapasyal doon ay hindi lang basta mayaman kundi mga bilyonaryong tao. Althea, pwede ba magtanong? Tungkol saan? Baliwalang sagot ni Althea na hindi lumilingon sa kasabay niyang babae. Huwag ka sanang magagalit, but curious talaga ako kung anong relasyon na meron ka kay Mr. Salmeda. Malakas ang kutob ko meron kay ibang connection eh. Actually, nakita rin kita kahapon na bumaba mula sa kotse niya. Nasa passenger seat ka pa nga eh. Inaasar lang kita nung sinabi kong sugar daddy mong naghahatid. Nasa mid si Althea pero dinaan na lang niya sa pag-inom. Sa baunan ng tubig na baon na niya, dinala niya talaga in case na bigla siyang mauhaw. Mali lang kayo ng pagkakaintindi, wala kaming relasyong dalawa. Nakita niya lang ako sa daan. Talaga? Alam mo lumang tugtugin na yan girl. Pwede mo namang aminin kung anong meron sa inyong dalawa. Pero may mga consequences nga lang. Alam naman nating lahat na malapit ng ikasal yun doon sa long-time girlfriend niya, hindi ba? Hindi mo naman siguro gugustuhin maging isa ka na lang niyang side chick or mistress, hindi ba? Naisa na ni Althea na i-correct si Ruby at sabihing mistress ito siya naman talagang tunay na asawa. Kaso ano sasabihin niya? Malamang kapag umalma siya ay sasabihin niya ang tunay nilang ugnayan. Ayaw niya naman yun. Baka mamaya kumalat pa sa company nila. Misa siyang delulo o nahihibang ng dahil sa pera. Sige, sabihin na nating wala nga pero kay sir, wala ka ba talagang? OMG naman Ruby, ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na magkaibigan na kami? Hindi na napigilan ni Althea ang umikot ang mga mata sa ere. Pumapanting na naman ang tenga niya dahil sa mga pinagsasabi ng kasama. Sino mo papaniwala mo dyan? Wala girl, hindi kami ipinanganak kahapon. Kung ayaw mo na pag-usapan ka ng mga kawork natin at gawing araw-araw na pinupulaan, ay iwasan mo na lang si sir. Huwag mong ipakitang. Naririnig mo ba sarili mo, Ruby? Ako pa talagang mag-a-adjust sa mga kawork natin na ang pa-perfect ng buhay. Ano namang pakialam ko kung pag-usapan nila, hindi naman sila nagpapasahod sa akin. Bakit uunahin ko silang isipin? Namula ng mukha ni Ruby sa ginagawang pagsagot-sagot ni Althea. Gusto niya itong busitin para ma-prone sa mga pagkakamali. Ngunit bigo siya. Matigas ang puso ni Althea.
Wala kang pakialam kahit patuloy ka nilang pinag-uusapan sa opisina? May magbabago ba kung magiging affected ako't iyakin? Balik tanong ni Althea sa kasamang hindi magawang sagutin ni Ruby. Nang pumartya siyang iwanan ni Ruby sa paglalakad ay tagumpay ng naging ngiti ni Althea. Alam niyang ginagawa ni Ruby. Gusto niya nitong buwisitin para maging bad mood siya. Sa totoo lang ay asar na siya. Magaling lang talaga siyang mag-handle ng emosyon. Bilisan mo Althea, nasa loob na si Mr. Agente at naglalaro ng golf. One shot lang na opportunity ito, kaya huwag mo na sayangin ha. Hindi natin alam kung kailan siya magkakaroon ng panibagong oras. Nagpakunot na yun ang noo ni Althea. Bakit parang siya pa rin ang in-charge? Hindi ba itong leader? Sinipat naman ni Ruby ang katawan ni Althea mula ulo hanggang paa. May maganda kang figura kaya sure ako mapapansin ka. Napaawang ng bibig ni Althea, iba ang dating ng linyang ito sa kanya. Sure investor na siya diba? Ang gagawin lang natin ay papirmahin siya. Kaya tayo nandito't hindi para mag-alok. Bakit ibang dating sa akin? Nagkakamali ba ako? Huwag ka ng maraming tanong. Magpalit na tayo ng damit. Magpalit? Naguluhan pa si Althea sa kasama. Malamang para makausap natin si Mr. Agente ay kailangan nating makibagay sa kanya. Alangan namang papasok tayo na nakasuot ng corporate uniform. Mariing itinikom ni Althea ang bibig. Kung alam niya lang na may paganito, sana tinanggihan niyang offer na magiging bahagi nito. Pinili na lang sana niyang magmukmuk sa opisina at hindi na nakisali pa. Ano? Pinagsisisihan mo na bang kasali ka sa project na to? Hindi ah. Pahablot ng kinuha ni Althea ang paper bag kung saan naroon ang uniform nila na pinagawa nila. Susunod din naman, ang dami mo pang reklamo. Sabihin mo lang kung ayaw mo para sabihin ko kay sir. Panayang hila ni Althea sa suot niyang skirt, tila kinulang yun ng tela. Hindi tuloy maiwasang humantad at makita ang makinis at bilugan niyang mga hita. Okay naman ang pang-itaas noon, kayang i-handle ni Althea na parang sinukat. Ang hindi niya lang maatimay ang pang-ibaba. Kung alam niya lang na may pagganito din, nagdala na lang sana siya ng sarili niyang golf uniform. Yung desente at comfortable. Nabuyo lang talaga siya sa project na yun eh. Althea, hindi ka pa ba tapos? Anong petsa na? Uugatan na ako sa paghihintay sa'yo at aalis na lang ang bahay natin dito, nasa loob ka pa rin. Muli pang umikot sa kawalan ang mga mata ni Althea sa mga patutsyadang yun. Nakaharap pa rin siya sa whole body na salamin sa loob ng changing room. Napansin niyang medyo tumaba na siya o marahil ay dala yun ng pagbubuntis niya kaya feeling niya ay parang lumalaki ng katawan niya. Lalong-lalo ng balakang niya. Sandali lang, maghintay ka dyan. Sagot niyang inaabot naman ng buwisit kay Ruby. Ilang beses pa siyang nag-inhale at exhale. Pilit kinakalmang sumabog ang inis niya sa kasama. Ilang sandali pa bang hihintayin ko? Kasya naman siguradong uniform mo. Kasya nga siya, pero bakit ganito? Para naman akong suma na pilit na binabalot dito. Napatakip ng bibig si Ruby, sinupi lang munting mga hagik-hik na nais nang kumawala dahil naisip niyang nagtagumpay siya. Alam niya na busit na si Althea sa tono pa lang ng boses nito. Kailangan niya magkunwaring walang alam. Wala ka bang dala dyang extra skirt? Wala eh. Sana pinasukat mo man lang sa akin para sure namang komportable akong gagalaw. Hindi tahasang masabi ni Althea na siguradong sinadya yun ni Ruby para tahasan nitong sirain ang mood niya. Lalo lang silang mag-aaway nito. Baka humantong pa yun sa pagsasabunutan nila. Sorry na, nakalimutan ko kasi. Huwag ka na mag-explain na Ruby. Alam kong agenda mo. Huwag mong bilugin ang ulo ko. Matabang na pagputol na ni Althea sa babae. Lumabas na siya at kagad niyang nabasa sa mata ni Ruby. Ang galak na kagad bumalot nang makitang itsura niyang pawis na pawis. Feeling niya tuloy naiipit ang puso niya. Sinasabi na nga ba niya malamang ay sinabotahe siya nito through this uniform. Napatunayan pa yun ni Althea nang mag-iwas ito ng tingin at palihim na tumikwas ang gilid ng labi. Kahit na gusto itong sitahin ni Althea, ay matinding pagpipigil ang ginawa niya upang huwag lang siyang sumabog. Tara na, akala ko ba nagmamadali ka? Ano pang tinutunga-tunganga mo dyan? Sa halip ay tura ni Althea. Tahimik na sumunod dito si Althea na humakbang na ito sa lunti ang damuhan. Tirikman ng araw sa langit ay hindi nila yun alintana. Doon ni Althea na pagmasdan ng suot nitong uniform ay sakto lang sa katawan. Kinalamay pa ni Althea ang sarili dahil umaalma na naman ang galit niya. Ang damdamin na pilit nag-uumalpas.
What the heck? Sayang, muntik nang pumasok. Kunting-kunti na lang. Bulalas ni Dominic Argente, pumadyak-padyak pang dalawang paa ng lalaki na namumula ng mukha. Nakapatong na sa balikat ang golf club na mahigpit niyang hawak habang umiiling-iling. Basa na ang likod ng suot niyang asul na sweatshirt na may partner na puting pantalon. Nagpatikas pa yun sa tindig niya, napabaling ng pares ng mga mata niya sa dalawang bulto ng babaeng dumaan nang mahagip yun sa gilid ng kanyang mga mata. Sina Althea at Rubio nakapwa matangkad, kumikinang sa araw ang mahabang buhok ni Ruby. Naunat samantalang ang buhok ni Althea alon-alon ay sumasayaw sa bawat takbang na ginagawa niya. Parehas na purple ang pangitas nila at pareho namang puti ang skirt. Kung ikukumpara ang kulay ng dalawa ay maihahambing sa nakakasilaw na liwanag ng ilaw ang kulay ng balat ni Althea. Maputi rin naman ang kulay ni Ruby, pero mas maputla sa kanya't mas makinis si Althea. Kapwa nakasuot din ang dalawa ng cap na tumatakip sa mukha nila, kung kaya mahirap mamukhaan ni Dominic. Nasaan siya? Bulong ni Althea na halos hindi makahinga sa suot niya. Patuloy siyang namawis. Medyo malayo pa tayo. I'll take the lead. Sundan mo lang ako. Bilisan mo maglakad, huwag kang mabagal. Hindi ka namamasyal lang sa park. Sinundan ng mga mata ni Dominic Argente ang bulto ng dalawang babae. Hindi niya inalis sa mga mata dito, lalo na sa mas maputi sa kanila. Bagamat hindi niya nakikita ang mukha nito'y malakas ng hatak na presensya nito sa kanya. Sa katawan pa lang ay paniguradong tatamaan ka na. Napansin naman yun ni Ruby. Nakangitit malalaki ang hakbang na lumapit siya sa pwesto ng lalaki nakatingin pa rin sa kanila. Tumatagaktak na rin ang pawis sa mukha. Nagmamadali namang sumunod si Althea. Gusto na sana magreklamo't bulyawan si Ruby sa bigat ng dalawang golf bags na dala-dala niya. Peste talagang Ruby na to, ang bigat. Hindi man lang ako tulungang bitbitin ang golf bag niya. Kapag ako dinugo, paduduguin ko rin buong katawan ng babaeng to sa bugbog ko. Magandang araw po, Mr. Argente. Namilog ang mga mata ni Dominic nang makitang paglapit nila. Hindi niya sukat akalain na siya pala sadya ng dalawang babaeng nakita. Mula po kami sa Marquez Designs. Pinadala po kami dito ni Mr. Marquez. Nag-book na rin po kami ng appointment para ibigay sana sa inyong information about sa building tower project. Hindi na pawing ngiti ng lalaki kahit na alam niyang about lang pala sa business ang paglapit nila. Pakaramdam niya ay ang swerte pa rin niya. Aling project ang tinutukoy niyo? Ang project ng Salmeda Holdings ng building tower, Mr. Argente. Tumingin ang lalaki sa bandang gilid niya kung nasa ng sekretary niya na nakatayo. Agad naman yung tumalima. Kinuha nitong golf club ng amot kagad na giniya sila malapit sa pwesto kung sana'y may mas malilim dito. Salamat sa pagiging hardworking employee. Bago natin pag-usapan ng tungkol sa project, maano bang tumabi na muna tayo para makainom ng malamig na tubig? Sobrang init ng panahon. Lumapad pang ngiti ni Dominic na hindi magawang tanggalin ang mata kay Althea na nakarating na rin sa pwesto nila nang tumango ng naunang babae sa kanya. Walang pakundangang padarag na ibinagsak ni Althea ang golf bag ni Ruby. Sinandal niya ito sa binti ng babae. Sinaman siya ng tingin ni Ruby pero hindi niya ito pinansin. Medyo nauubos ng pisin ng pasensya niya. Hindi siya alalay ng babae para gawing utusan at tagabuhat lang. Maraming salamat sa invitation, Mr. Argente. Nang magsimulang humakbang ang lalaki ay nauna na sumunod dito si Althea. Wala tuloy choice. Si Ruby ko hindi ang buhatin ng golf bag niya. Hindi niya magawang harapan na ipabuhat yun kay Althea, lalo na ngayon nakafocus dito ang mga mata ni Dominic Argente. Nakangiti pa rin. Halatang nahulog na dito. Napaisip si Ruby na ito ng pagkakataon niya para mas mapadali ang pakay nila sa lalaki. Ngayon pa lang ay alam niyang interested ang lalaki kay Althea. Lumapad pa ang ngiti ni Dominic nang makasilong sila sa lilim. Pinaabutan niya ang dalawang babae ng tig-isang baso ng malamig na tubig. Agad naman yung tinanggap ni Althea dahil parang mahihimatay na siya sa uhaw. Nalimutang may baon nga pala siyang tubig. Si Ruby naman ay pa-demure pa, ngunit sa bandang huli kinuha na rin niyang baso at babagal na itong ininom. Maraming salamat, Mr. Argente. Hinga ni Althea ng malalim matapos maubos ang tubig. Anong pangalan mo? Have we met before? Magkasunod na tanong ng lalaki. Tinagilid pang ulo. Medyo pamilyar ka kasi sa akin. Baka hindi ako yun, Mr. Argente. Baka nagkamali lang po kayo ng tingin.
Bagong tanggap na employee pa lang po ako sa Marcas Designs. Talaga? Yes, Mr. Agente. Baka napagkamalan mo lang ako. Ang formal naman ng tawag mo sa akin. What if tawagin mo na lang ako sa aking first name? Dominic, yun na lang. Wag nang Mr. Agente. Napataas ng isang kilay ni Ruby sa sinabi ng lalaki. Babaero talaga to, gaya sa mga sabi-sabi. Naku, hindi ho yun po pwede Mr. Agente. Pagagalitan ako ni... Sige na, let's be friends. Tumamis ang ngiti ni Ruby sa labi habang nakikinig lang sa kanila. Paniguradong may mahihita siya sa mga pinaplano niya rito. Ngayong medyo nakapagpahinga na tayo, gusto niyo bang maglaro na muna bago natin pag-usapan ng project? Alam niyo na, total nandito na rin kayo. Sa narinig ay mas lumaki ang ngiti ni Ruby habang nakatingin pa rin ang palihim. Oo naman Mr. Agente, walang problema. Magaling yata dyan itong si Althea. Katunayan ay sanay na sanay siya maglaro ng golf. Bumaling na rin si Dominic kay Ruby. Excited na to. Are you sure? Napaawang ng bibig ni Althea. Oo nga, marunong siya mag-golf pero ayaw niyang ipamalas pa yun sa harapan ng ibang tao. How about you, Ruby? Marunong ka ba talaga maglaro? Baka hindi kaya ako inumang mo. Ganting pasaring ni Althea. Naiinis na siya, tumingin muna si Ruby kay Dominic bago pinandilata ng mga mata sa Althea. May alam naman dito si Ruby pero sa init ng panahon ayaw niya subukan to. Ayaw niyang igalaw ang katawan dahil pinagpapawisan siya. Of course, Mr. Agente, kaya nga kami rin ang pinadala ni Sir dito. Proud na wika ni Ruby. Wala nang ibang choice. Nag-iisip ng babae kung anong idadahilan oras na pilitin siya maglaro ni Dominic. Great, let's play a game together. Kung ayos lang naman ito sa inyong dalawa. Makahulugang tinignan ni Ruby si Althea. Duda siya sa sinabi nitong marunong ang babae. Basta malakas ang kutob niyang nagsisinungaling ang babae para siyang lumabas na magaling. Ang unang plano talaga ni Ruby ay ang iwan si Althea para siyang makipag-usap sa lalaki hanggang mapirmahan ni Mr. Agente ang contract ng project. Kaso nga lang ay biglang nagsalita si Althea tungkol sa golf kung kaya hindi niya ito maiwan dahil lalabas siyang bastos. Ano sa tingin mo Ruby sa hiling ni Mr. Agente? Pagbibigyan ba natin siya o hindi? Tuloy pa ni Althea, nangahamon ng tono nito. Kanina pa nababa na si Althea sa mga ginagawa ni Ruby at nababasa niya rin na gusto nitong umiskapo bigla. Hindi naman siya papayag na mangyari ito. Ano siya, hilo? Siya itong pagod na pagod tapos ang credit ay kay Ruby lang? Para fair ay kailangan silang dalawang parehas na mapaguran. Ganun na lang ang pagkairita na lumarawan kay Ruby. Wala tuloy siyang choice kung hindi ang pumayag. Mahirap nang ma-offend niya si Mr. Agente na kanina pa naghihintay na kasagutan. Nagpalipat-lipat ng tingin na lalaki sa dalawang babae. Medyo nagigets niya na hindi magkasundong dalawa. Pinagkibit niya ng balikat yon. Napako pa ang paningin niya kay Althea upang ma-impress ang babaeng ito ay hindi kailangang galingan niya. Ipapakita na niya na average lang siyang player ng golf. Let's go ladies! Sinong uuna? Tanong ni Mr. Argenting binasa pa ang natutuyo sa init na labi. Makahulugang tinignan ni Ruby sa Althea at nagmamadali siyang tinuro. Siya, Mr. Argente. Walang nagawa sa Althea kung hindi nang bumuntong hininga. Tahasan na talagang pagpapahamak sa kanya ni Ruby. Ngumiti lang ang babae at maluwag na tinanggap ang hamon. Ipapamukha na lang niya sa babaeng ito na mali ito ng binabangga. Gagalingan niya maglaro. Pasalamat na lang talaga si Althea sa pamilya Salmeda nang dahil sa kanila'y kinailangan niya noong seryosohin ang paglalaro ng golf upang wag siya silang ipahiya. Marunong siya dahil nag-aral pa lang ay nagsimula na siyang maglaro. Ang akala niya pangay magaling na siya ngunit nakaani lang siya ng pangungutya. Lalo na kay Margarita nang unang beses na maglaro sila ng golf. Masyado pa raw siyang hilaw. Yun ang isa sa naging motivation ni Althea para galingan. Sure, ako nang mauna? Ngiti pa ni Althea, tinanggal na ng babae sa bag ang mga kailangang gagamitin niya. Sa paraan pa lang ng paghawak nito sa golf club ay kaagad nang humanga si Mr. Argente. Batid niyang sanay ang babaeng maglaro ng golf. Ang tanawin namang iyon ay nagpagulat kay Ruby na halos mahulog ang panga habang nakatitig sa babaeng kasama. Seryoso ba talagang marunong maglaro ng golf ang babaeng ito? Hindi siya nagpapanggap? Kinuha na rin ni Ruby ang golf club niya at inihanda ang sarili. Kailangan niyang maungusan ito upang mag-stand out sa mata ni Mr. Argente nakatitig na kay Althea. Punong-puno ng paghanga.
Bilisan mo dyan, Ruby. Pukaw pa ni Althea sa kasama. Sir, namamalikmata lang po ba ako? Hindi. Parang si Mrs. Almeida ang nakikita ko nasa banda doon. Usal ni Britney na halos sumabang leeg upang mas makita si Althea. Nagangat ng paningin si Renz na marinig ang sinabi ni Britney. Lumipad ang mga mata niya sa banda kung saan nakatanaw ang sekretary niya. Marami mang taong nagkukumpulan doon at naglalaro. Kilala niyang tindig ni Althea. Napaayos na siya ng tayo na makita niyang si Althea ngang babae doon. Tama ako, di ba, sir? Sabi pa ni Britney sa amo niyang naistatwa na. Oo, parenting hawak nitong golf club, nakapwesto, magaang inihahandang pagtira niya sa golf ball. Nasa mukha niyang determinasyon at kagustuhang mapashoot ang bola. Ang lalaking nakatayo sa gilid niya ay patuloy nag-cheer sa kanya. Napigil ni Renz ang hininga ng tumira na si Althea at mag-shoot. Yeah, that was amazing. Lihim na napacheer si Renz. Proud na nakashoot ang asawa. Ang galing mo, Althea, para kang professional kung maglaro. Nahihiyang na mula ang mukha ni Althea, inayos ang cap na suot niya. Hindi naman gaano, Mr. Argente. Gaano ka nakatagal naglalaro? Minsan lang, Mr. Argente. No, don't call me that. Sabi ko naman sa'yo na Dominic na lang. Pagak na tumawa lang si Althea, bukod sa hindi siya sanay sa mga papuri. Medyo cringe nga naman kung tatawagin niya ito sa name lang. Pasensya na, Mr. Argente. Ang hirap naman po ng hinihiling nyo. Ganun ba? Sige na nga. Hindi ko na ipipilit. Mukhang naiilang ka na eh. Kilalanin muna natin ang bawat isa. Hindi na muna kita mamadaliin. Sino nga kaya si Dominic Argente na papapel sa buhay ni Althea? Ano ang gagawin ni Renz? Ngayon nakita niya si Althea kasama ang ibang lalaki. At bakit tila familiar kay Althea at Dominic ang isa't isa? Yan ang ating aalamin sa susunod nating kabanata.